So, sa palagay nyo, sino mas maganda? Si Bang o ang GoTime? Hey guys, what's up? This is Peter James. Welcome back to my channel where I share tech and money tips. A couple of years ago, gumawa ko ng review ng mga digital banks here in the Philippines. Pero kailangan na siguro ng update kasi marami ng mga nagsulputang mga digital banks ngayon. Tulad ng Cbank, Uno, Union Digital, GoTime, Ownbank, at marami pang iba. We will have a digital banking Philippine series next time, where I will review digital banks here in the Philippines para makatulong to help you decide where you will put your money. So, let's start with Cbank versus GoTime. So, para malaman natin kung sino nga ba ang best digital bank between Cbank and GoTime, I will rate them according to this criteria: trustworthiness, interest rate, deposit transfer fees and services, ATM and debit card, customer service, yung application UI, then payment features, then promos and rewards. In the end, tingnan natin kung sino ang mas lamang, ang Cbank ba or ang GoTime. Tamang-tama din mamaya at the end of the video, may way para mag-earn ng up to 1,000 pesos per month sa isang bangko. Hulaan niyo kung sino. Let's start! So, pinakauna natin dapat malaman kung trustworthy nga ba ang mga bangko na ito. Siyempre, hard-earned money natin to, dapat maging safe, di ba? Dapat sa mga company lang na mapagkakatiwalaan natin ilagay. Need din natin dapat malaman kung sino nga ba ang mga company behind these digital banks. So, for Cbank, this is formerly known as Bangko Laguna Incorporated sa Pagsanghan, Laguna. Meron sila mga physical branches kasi hindi naman siya pure digital bank si Cbank. Rural bank talaga siya. And then, SCA or C Limited comes to the picture. Yung company na yon is yung parent company ng Shopee at ng Garena. So, yung company na yon is based sa Singapore. Si GoTime naman, on the other hand, is a joint venture ng Gokongwei Group at ng Time Group. So, si Gokongwei, yung may-ari ng Robinsons, yung Robinsons Land, Robinsons Malls, at ang sister company na Cebu Pacific. Yung Time Group naman is sa Singapore. Joint venture sila. Kaya, GoTime, Gokongwei Group, and then Time Group. GoTime. So, para sa akin, both banks naman, Cbank at saka GoTime is trustworthy naman. So, tayo sila para sa akin. So, for the interest rate, syempre gusto natin malaman kung sino ang pinakamataas na interest. Most digital banks, mataas naman ang mga interest rate. So, hindi papatalo itong dalawang to. Ang Cbank, merong interest rate na 4.25%. Pero for the first 400k lang yon. Yung excess do sa 400,000 is 3% lang. Pero ang kagandahan naman dito, ang Cbank ay yung pioneer ng daily payout ng interest. So, every day, papasok sa account mo yung interest. Tapos, compounding pa siya daily. Ayos, di ba? Yung GoTime, on the other hand, dati, mas mataas siya, 5%. Kaso, since March 2024, binaba nila 4%. Although, matas pa rin naman yung 4%. Tapos, yung 4% na yun, walang limit, di tulad ng Cbank. And then, yung payout niya is yung regular na payout, which is yung every month, yung interest rate payout. Bagong update from Cbank. After shooting this video, nag-announce ang Cbank na starting January 9, 2025, 4% na lang ang interest rate down from 4.25% for the first 400k. Excess ng 400k is 3% pa rin. Also, update din for GoTime. Ang GoTime naman, may promo sila na 5% for January 1 to February 28, 2025. So, for the interest rate, tayo sila pareho since parehas silang 4% per annum for their regular interest rate. So, sa pag-transfer naman ng pera o pag-withdraw. So, sa Cbank, merong 15 free transfers every week. Nagre-reset siya every Monday. So, 15 transfers both InstaPay and PesoNet. Libre. Tapos, after ng 15, yung pang 16 mo na and so on, meron na siyang bayad na 15 pesos per transfer. So, ang GoTime dati, meron siyang 3 free transfers every week. Pero starting January 13, 2025, hindi na. Day 1, free 1 na siya.
Ibig sabihin, magpe-pay ka ng 8 pesos transfer fee, tapos yung next mo na transfer fee is free. Yung next mo ulit, magbabayad ka ulit ng 8 pesos, tapos yung next mo ulit is free ulit. So, nagre-reset siya. So, para siyang buy one, take one. Sa pag-deposit, halos pares lang naman ang Cbank at ang GoTime. Pwede i-link sa BPI, China Bank, RCBC at Union Bank accounts. Kung meron kang existing bank sa mga yan, pwede kang mag-deposit through those accounts. Pares din naman si Cbank at ang GoTime na tumatanggap via PesoNet or InstaPay sa mga banks. So, anong pagkakaiba nilang dalawa? Si Cbank may bayad yung deposit through bank accounts na nakalink. Yung nabanggit ko kanina na BPI, China Bank, RCBC at Union Bank. Sa GoTime naman, may libreng dalawang transfer from those linked accounts per month. Tapos yung third, meron ng bayad. Sa BPI, 1% ng amount inyong bayad. Tapos sa ibang banks naman, flat fee siya na 8 pesos. So, mas lamang ang GoTime dito kasi meron siyang 2 free transfers from those link accounts every month. Although yung preferred ko is yung transferred sa InstaPay or PesoNet from other banks. For example, meron akong bank account sa BPI or BDO or sa Union Bank. Sa Union Bank, libre ang PesoNet eh. So, pag nag-transfer ka from Union Bank, PesoNet to Cbank or yung GoTime, libre naman. Tapos, sa Union Bank, 10 pesos yung InstaPay. Sa GoTime naman, pwede kang mag-deposit in-store. Pwede kang mag-deposit sa Robinsons Department Store, Robinsons Supermarket, Robinsons Easy Mart, Handyman, tsaka South Star Drug. Sa mga OFW naman, pwede kang mag-deposit abroad using yung money transfer services. So, sa deposit and transfer services, tais sila since sa deposit, ang lamang is ang GoTime dahil sa 2 free transfers every month at sa transfer services naman is si Cbank dahil sa 15 free transfers every week. So, dito naman tayo sa aspect ng ATM or debit card. So, both naman ng Cbank at GoTime, meron silang physical na debit card na pwede ring ATM card. So, ito. Sa Cbank and then sa GoTime. So for Cbank, kailangan mong i-request para magkaroon ka ng physical debit card. 200 pesos yon per request. Tapos, i-deliver naman sa address mo. Nung nag-request ako, mabilis naman mga 1 week natanggap ko na yung debit card. Sa GoTime naman, libre. Free yung ATM. Tapos makukuha mo siya sa mga Robinsons Malls. Merong GoTime kiosk doon na machine. Super high-tech. Na ipiprint yung ATM card mo on the spot. Di mo na kailangan maghintay ng 2 weeks unlike sa mga traditional banks, BDO, PPI. Sa ATM withdrawals naman, ang Cbank, meron siyang bayad na mga 15 pesos per withdrawal tapos 5 pesos sa balance you carry. Pwede yun sa mga BDO at BPI. Pero yung BPI, sa mga tabi lang daw ng mga BPI branches or yung sa loob ng BPI branch, sabi doon sa website. Siguro, kapag yung BPI ATM machine lang, baka hindi pwede. Tapos sa GoTime naman, pwede naman sa mga BankNet ATMs. Yun nga lang, merong charge na 15 to 18 pesos, depende sa bangko. Both naman sila, yung Cbank at saka GoTime na debit card, pwede ka naman mag-withdraw sa abroad. Kasi Mastercard naman yung sa Cbank tapos sa GoTime is Visa naman. Yun nga lang, meron silang charge din kapag mag-withdraw ka. Tapos pwede mo rin silang gamitin pang online shopping. Since yun nga, may Mastercard and Visa, yun, pwede silang pang shopping, online shopping. So, for ATM services, sino nga ba ang panalo? Para sa akin siguro ang GoTime ang panalo para dito. Kasi free yung ATM niya. Sa Cbank kasi 200 pesos. Tapos, mas mabilis kumuha kasi pupunta ka lang sa mga Robinsons Malls, may kiosk doon ng GoTime, tapos ipiprint, tapos lalabas yung ATM card mo. Yung sa Cbank, kailangan po maghintay at may charge. So, sa customer service naman tayo. So, bilang mga digital banks, syempre wala silang mga physical branches. Makakontakt natin sila sa chat, sa email, or sa call. So, both banks naman, ganon. Nakapag-try na ako via chat, so far, responsive naman sila parehas. Tapos, sa pagkuha naman ng mga bank documents tulad ng bank certificate or bank statement, both pwedeng mag-request in-app.
No need to wait, unlike sa mga traditional banks na pipila ka pa at maghihintay ng kalahating araw o buong araw para lang makakuha dito. Tsaka libre. Sa traditional banks, meron bayad sa mga 100 pesos ata. At least dito, libre na. Yun nga lang, ikaw magpuprint, tsaka digital siya. Hindi siya yung pen talaga yung signature ng manager. Nakapag-try naman ako mag-generate dito sa GoTime tsaka sa Cbank. Napaka-convenient. Ang bilis. Less hassle. So, sa customer service, tayo silang pareho. So, sa application UI naman. So, both banks pwede naman sa Android at sa iOS. Madadownload sila sa Google Play Store at Apple App Store. Both Cbank and GoTime, maganda rin naman ang app nila. Maganda yung design. Napaka-user-friendly. Si Cbank, makikita mo modern, kulay orange halos lahat. Kasi nga diba yung may-ari din ng Cbank is yung Shopee. Makikita mo, napakasimple, maganda, malinis. Si GoTime naman, more on color green, modern, malinis, sleek din. Secured sila, pwede silang biometrics or Face ID para mabilis yung pag-login mo. Sa pag mag-register ka ng new account, sa app lang din mismo. Siyempre, wala naman silang physical branch, so digital bank pa, diba? So, sa application user interface, tayo sila pareho. So, dito naman tayo sa payment features. Both banks naman, nung GoTime at saka Cbank, meron silang mga payment features. Pwede ka magbayad ng water bill, electricity, telecom, cable, internet, insurance, investment, at kung ano pa. Pwede ka rin magbayad ng mga credit card. Sa Cbank, ginagamit ko yung pambayad ng Metrobank credit card ko. Kasi sa BDO at sa BPI, walang payment ng bills for Metrobank credit card. So, mabuti na lang sa Cbank meron. Sa GoTime meron din naman. While both banks, pwede ka naman mag-load ng prepaid SIM mo to all major networks like Smart, Globe, dito. Sa Cbank, merong 3% discount. Both regular load tsaka mga telco promos. Ayos, di ba? Sa GoTime naman, hindi siya discounted. So, advantage ng Cbank, meron siyang 3% discount. So, sino ang panalo dito sa payment features? No doubt, Cbank. So, sa promos and rewards naman tayo. So, sa GoTime, bilang ang GoConway Group at ang Robinsons ang backer, integrated dito ang Go Rewards. Ang Go Rewards, yun yung parang SM advantage ng Robinsons. Supported niya ang Robinsons Department Store, Supermarket, Easy Mart, Handyman, Cebu Pacific, etc. So, kapag ginamit mo yung GoTime account mo or GoTime ATM mo or yung GoTime QR mo sa pagbabayad sa mga establishments na yan, 3 times yung makuha mong Go Rewards points. Makikita mo sa app kung ilang points ka na at kung anong pesa equivalent ng points na yon. Pwede mong i-redeem yun, pambayad sa mga establishments na yon. Pwede mong i-redeem as cash yung points na yon at i-deposit sa GoTime account mo. Ayos, di ba? Sa Cbank naman, madalas din mag-promo. Usually mga Shopee vouchers or coins yung mga promos. Tapos mga cashback din. Check nyo yung app kung ano yung mga current promos kasi nagbabago-bago siya. Sa ngayon, meron siyang 50 pesos cashback sa credit card bills payment. Meron cashback na 0.30% sa paggamit ng Cbank kapag nagpipay ka via QR. Sa Cbank naman, meron siyang referral reward. So pag ginamit mo ang referral code ko at nag-deposit ka ng at least 1,000 at i-keep mo siya ng 3 days, magkakaroon ka ng 50 pesos bilang new user. Tapos yung nag-refer sa'yo, meron siyang 100 pesos. Pero kung nag-register ka ng walang referral code, wala kang reward na 50 pesos. Pero pag meron ka ng account, pwede ka namang gumawa ng referral code mo. Tapos pag na-invite mo yung mga friends mo, yun, meron kang ding 100 pesos. Maximum yon ng 1,000 pesos per month. Ayos, di ba? Ilalagay ko sa description box yung referral code ko for Cbank. So sa GoTime naman, tapos na ang kanilang referral reward ng 2024. Abang-abang na lang tayo kapag merong bago. So, sa promos and rewards, halos pantay sila. Pero mas lamang ang Cbank kasi sa referral reward niya. Up to 1,000 pesos per month. Malaki din yun So, recap tayo ng mga criteria. And then, tingnan natin kung sino nanala per criteria. Sa trustworthiness, tie. Sa interest rate, tie. Sa deposit, transfer fees and services, tie. Sa ATM and debit card, ang GoTime. So, customer service, tie. Sa application UI, tie. Sa payment features, Cbank.
And then sa promos and rewards, Cbank. So, makikita natin kung sino ang lamang. So, ang the best between the two is ang Cbank. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yung personal preference mo kung ano yung the best or swak sa lifestyle mo. So, sa palagay nyo, sino mas maganda? Cbank o ang GoTime? Comment lang kayo sa baba. Pwede rin naman yung both banks yung gamitin nyo. Transfer lang pag may time. I hope meron kayong natutunan sa video na to. Like the video if you like it. Subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Check niyo yung mga other videos ko related sa mga videos or finance or tech. Hanggang sa muli. Bye!